Masayang araw po, mga ka-PL. Abay, tama lang ang ginawa ni Pastor Apollo Quiboloy na ipasa niya kay former President Rodrigo Roa Duterte ang lahat ng mga ari-arian niya mula bahay, lupa, sasakyan, at maging ng mga bank account siguro, mga ka-PL. Ngayon, natatawa naman ako dito sa mga umuusig, mga nanggigipit kay Pastor Apollo Quiboloy, lalo na noong mga nakaraang linggo, merong bali-balita, mga ka-PL, na di umano, kukumpiskahin nila ang lahat ng ari-arian ni Pastor Apollo Quiboloy na pinaghirapan at minahal niya ng hanggang sa ngayon. Yan. Ano kayo ngayon? Ha? Naisahan kayo ni Pastor? O sige. Ngayon nyo, subukang kumpiskahin na nasa pangangalaga na ni Tatay Digong. Ewan ko lang kung hindi kayo magkalitsi-litsi, mga animal kayo. Ha? Subukan nyo na. Oh. ICC nga, hindi siya kayang damputin. Puro kayo yabang. Nandyan na yung warrant of arrest. No? Nasaan yung warrant? Bakit hindi niyo isilbi? Oh. Hindi nyo kaya. O yan pa kayang ari-arian ni Pastor na ipinasa sa kanya. Subukan nyo kayang kumpiskahin. Ewan ko lang kundi mga bungi yang babay. O ito yung video, mga ka-PL. Mula po ito sa DZAR, panoorin po natin. Pero bago ho tayo magsimula, makikisuyo po sa mga ka-DDS, mga ka-PL at mga kababayan nating hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at paki-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat po. Makikisuyo lang. O panoorin po muna natin yung video bago po tayo magbigay ng komento tungkol doon sa mga bali-balita na di umano meron silang planong kumpiskahin ang mga ari-arian ni Pastor. Eto na ho. Hinggil nga po dito sa pagkakatalaga ang administrator ng Kingdom of Jesus Christ ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. What do you want to know about it? Because the reason why they made this is because it appears that the Kingdom of Jesus Christ is beset on all sides, no, by challenges from Congress. Yung founder po nila, si Pastor Apollo Quiboloy, is also being questioned both in the Senate and in the Congress, as well as other agencies of the executive department like the MTC, the MTRCB, and now we hear that there are cases going to be filed against Pastor Quiboloy and perhaps some other people from the kingdom, mga full-time miracle workers or administrators. So they decided to make this the appointment of former President Rodrigo Duterte to ensure that there is continuity and may smooth operation in case anything would happen to them, and then may line of succession din if anything should happen to Pastor Quiboloy or to the Board of Administrators of the Kingdom of Jesus Christ. Ano ho ba yung mga responsibilidad ng Kingdom Administrator, Attorney, para sa kaalaman na rin ng ating mga kababayan? Okay. So, ang mangyari po niyan, siya ho ang mag-administer ng lahat ng kingdom property sa Philippines po in case may mangyari po sa mga executive pastor and sa board of administrators. So, ang mga duties po niya is to preserve, to retain, to maintain, and manage lahat po ng kingdom properties solely para sa gamit ng kingdom po. Kasi baka may mag-try po niyan, mag-take over sa mga properties, and kung magta-try sila mag-hostile takeover sa properties, hindi ho yan papayagan ng kingdom. And because of that, they asked the help of former President of the Philippines, Duterte. And then at the same time po, mag-caretaker po si President Duterte, former President Duterte, in the absence of
either or both the executive pastor, which is Pastor Marlon Acobo, and or the Board of Administrators of the Kingdom until makaresume sila ng duties nila or until magsa-stabilize ang any abnormal situation in favor of the Kingdom. Yung properties ba, kasama na yung baga tangible, intangible properties, lahat na ng properties ng Yes kingdom? po. Yes po. Ang ibig sabihin po ng mga kingdom properties, real and personal, real, yung mga lands and buildings, yung mga personal po, kung may mga sasakyan sila, or yes, sasakyan, and then ang tangible, intangible, pwede po shares of stock, pwede po yung mga nahahawakan po na properties. Yun po ang ibig sabihin. Lahat po ng properties ng kingdom, ipapamahala na po kay former President Rodrigo Duterte in case anything should happen to the executive pastor and or the Board of Administrators of the Kingdom. O yun na nga, nabanggit po ni Attorney Dina na kaya naisipan ni Pastor na ipasa muna kay Tatay Digong, baka nga naman magkaroon ng threat na magpupumilit na agawin kay Pastor ang pamamahala ng Kingdom of Jesus Christ. O, mainam na po na ipasa niya na lang sa kanyang matalik na kaibigan, walang iba kundi si Tatay Digong. Ayan, maliban ho dyan, mga kababayan, ang nakikita ko pa na isa sa mga rason bakit ginawa ito ni Pastor, baka nga, yung mga bali-balitang di umano, kukumpiskahin lahat ng mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagtataka ako. Bakit nyo kukumpiskahin ang lahat ng mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi niya naman ninakaw yan? Pinaghirapan niya po yan ng mahabang panahon. Minahal niya rin po yan ng mahabang panahon. Hindi niya po ninakaw. Hindi po katulad ng akusasyon sa mga Marcos na di umano may ninakaw. Kaya mayroong karapatan ang gobyerno na kumpiskahin ang mga ari-arian nila. At yun na nga'y nangyari na. Diba? Ang kapal naman ng mukha ninyo. Hindi magnanakaw si Pastor. Anak kayo ng patola talaga, oo. Ang lakas ng loob nyo kumpiskahin yan. Para ano? Talagang gusto nyong ibaon si Pastor Apollo Kibuloy sa kawalan? Wag ganoon, mga ganid. Ganid sa lapi. Wag ganoon. Lumaban kayo ng patas. Kung meron man kayo nakikita na kaso na talagang nagawa ni Pastor itong mga akusasyon ninyo na itong mga child abuse at kung ano-ano pa, dyan lang ho kayo tumutok. Huwag niyo pong idadamay yung mga ari-arian niya. Mabuti na lang at magaling din si Pastor. Unahan ko na kayo. Mga lintik kayo, Pasa ko nga to sa kaibigan ko. O sige, ngayon nyo subukan. Ano kayo ngayon? Naisahan kayo ni Pastor, ano? Kung hindi ba naman kayo mga tanga? May plano pala kayo na kumpiskahin, pero noong nakaraang linggo pa lang, may kumakalat ng bali-balita na di umano'y kukumpiskahin ninyo. Ayan. Naon siya may yung plano. Mga bugok talaga, mga kapihen. Mga bugok. Ano kayo ngayon? Napakamot na lang kayo sa ulong hindi makate. Ayos. Naisahan kayo. Tatangan nyo Dito na po tayo mga kababayan sa pangalawang balita. Nako, nakakalungkot na naman ito para sa atin. At nakakahiya para kay Mr. President. Talaga nga naman grabe na po ang nangyayari sa bansa natin mga kapiel. Lubog na po ang Pilipinas. Paano ba naman ito natin maaayos itong mga problema na ito? Kung wala mang ginagawa ang presidente,
Wala siyang mga aksyon. Lalo na sa problema na kinakaharap ng bansa. O ayan, ipakita ko. Ayan. Breaking news, oh. Breaking news. Oh. Breaking news. Oh. Unemployment rate ng Pilipinas nitong Enero 2024 umabot sa 4.5% o 2.5 milyong tambay na Pinoy. Walang trabaho ha. Kumpara sa 3.1% noong Desyembre. Ilan lang yung Desyembre? 3.1. Etong isang buwan lang. Oh, Enero eh. Oh, isang buwan nga lang. Grabe talaga, no? Oh, 3.1 noong Desyembre 2023 ayon sa Philippine Statistic Authority, mga kababayan. Dumami na naman po ang tambay sa ating bansa. Hindi pa ho ito ang final na bilang. Lalo na nagsara yung isa sa pinakamatanda at pinakamalaking asukarera sa bansa. Marami din nawalan ng trabaho doon. Wag naman sana mangyari na baka magsara din itong ibang kumpanya na malalaki sa ating bansa. Abay, madadagdagan pa po ito ng madadagdagan. Oh, the Junior. Nasaan na yung ipinagmamalaki mo na trabaho para sa ating mga kababayan? Anong silbi na mga pagbiyahe-biyahe mo, the Junior? Wala, di ba? Sabi ko naman sa inyo, mga kababayan naglulustay lang ng pera yan si the Junior Tapos may naka-schedule na naman na biyahe papuntang Germany at saka Czech Republic. Gastos na naman. Kung i-convert na lang sana yung magiging gastos ng biyahe nila sa ayuda para sa ating mga kababayan, sana mas maraming makikinabang. Pero sila lang po ang masaya sa ginagawa nila. Abay, pang Guinness Book of Record po ito, Mr. President, ang galawan ninyo. Matindi ho kayo. Maghanap tayo ng ibang presidente sa buong bansa, buong mundo. Kung sino ang presidente na may pinakamaraming biyahe sa loob lang ng magdadalawang taon. Sa palagay ko lang si the Junior. Mga ka-PL. Oo. Yan lang ang pakiramdam ko noong nakarang taon, grabe biyahe. Ngayon din, no? Grabe. Ayan. Paano yan, the Junior? Dumami na naman ang mga tambay. O, anong gagawin mong solusyon dito? Wala nga. O, pag uwi mo galing ng Czech Republic at ng Germany, baka magpahinga ka na naman ng 2 linggo. Siyempre, pagod ka Mag-chill-chill muna tayo, Lisa. Dito na tayo, bili muna tayo ng pulburon sa Goldilocks. Kain-kain muna tayo ng pulburon. Di ba? Baka hindi na naman natin siya makita ng 1 linggo hanggang 2 linggo. Yan. Gising-gising. Mga kababayan natin na hanggang ngayon tulog pa. Alam ko naman napapanood naman ninyo lahat mga sinasabi ko At alam ko na nakikita nyo problema sa bansa. Nagbubulag-bulagan lang kayo, nagtatanga-tangahan lang kayo kasi sinasamba nyo na si the Junior. Mali yan. Gawin yung poon si the Junior, abay blasphemy yan. Malaking pagkakasala yan sa Ama. Hindi siya Panginoon. Tao lang siya. Hinalal lang natin siya. Kaya siya ngayon nariyan sa Palasyo Malacanang. Tayo naghalal, maaaring tayo rin ang magbigay o ang magbawi ng kapangyarihan na ipinagkaloob natin sa Kanya. Diba? Ayos? Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.